sa gabing ito. Salamat sa Panginoon at sa again ay mapagpalang gabi po sa bawat isa sa inyo. At tayo po ay babasa na ng scripture. Bago ang lahat. Amen. Sa Book of John, chapter 7, verse 37 to 38, sabi dyan, "In the last day, that the great day of feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water." Tayo manalangin, pasalamat sa ating Panginoon. Dear Lord Jesus, once again, maraming salamat sa gabing ito. Salamat po, Lord, sa pribilehiyo na kami, Lord, ay magbuklod na sa lahat ng bagay, Lord, iniwala kami na Ikaw ang Diyos na nagtatakda sa lahat ng bagay. Kaya kami patuloy lamang, Lord, na nagpapatianod, Panginoon, sa iyong kalooban at umaasa, Panginoon, sa iyong biyaya sa gabing ito na gaya ng sinasabi ng Scripture, Lord, punuan mo, Lord, ang saro ng aming mga puso. Na kami, O Diyos, ay pagalakin mo, O Diyos, at ang banal na Espiritu Santo ay malayang makakilos, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, ayon sa expectation, Lord, ng kanilang pananampalataya, Panginoon, ay matagpuan nila, Panginoon, ng kaaliwan sa iyong mga salita. At Ikaw, O Diyos, ang siyang lagi, Panginoon, na maging laman ng aming puso, ng aming isip, na maging sa pangangaral, Panginoon, ay itinatagubilin ko sa iyo ang lahat ng bagay. Pagkat, Lord, Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, sa una, hulihan, gitna ng buhay ng tao. Na Lord, hindi namin alam, Panginoon, ang aming buhay. Hindi namin alam kung ito'y huli naming awit. Hindi namin alam kung ito ang aming huling pangangaral. Pero ang lahat ng bagay, O Diyos, ay inilalagay namin, Panginoon, sa iyong banal po na kamay. Kaya we pray, Ikaw, Lord, ang siyang mangusap at ibaba mong iyong Santong Espiritu at abutin ang bawat pangangailangan na tanging ang iyong salita lamang, O Diyos, ang siyang kayang gumawa nito sa amin. Muli, Lord, maraming salamat. Sa namin, Lord, binabalik po ang lahat ng papurit. Pasalamat sa ipong dakil at matamis na pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Tayo po malaya ng makaupo, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Muli po ay mapagpalang gabi sa bawat isa. Salamat sa biyaya ng Panginoon. At okay, 8:10. Okay, so meron tayong 45 minutes. At tulungan tayo ng ating Panginoon. At yung message ni Pastor Au, a message of deliverance, no? So, sabi doon, ang salita ng Diyos ay laging, layo nito'y tayo dalisayin, mga kapatid. So, nais kong dumugtong ng mga kapatid sa gabing ito. Next slide, mga kapatid. Paradox of a leaking bucket. Okay, so paradox of a leaking bucket. So, yung paradox, mga kapatid, ay sa Tagalog, ang ibig sabihin po niyan ay kabalintunaan. Isang bagay, mga kapatid, na ito'y self-contradictory kasi ang disenyo, mga kapatid, ng timba ay mag-hold ito ng water, magpanatili ng tubig, at maglaman ng tubig. Amen. Pero nakikita natin doon sa picture, mga kapatid, ito'y kabalintunaan na ito'y butas-butas, mga kapatid, kung kaya yung disenyo niya ay hindi fully, mga kapatid, na-express or hindi mangyari, mga kapatid, na ito'y magawa niya kung anong layo nito, mga kapatid, pagkat yung pong timba ay butas-butas, mga kapatid. So next slide tayo, mga kapatid. So sabi doon ng ating Panginoon Jesucristo, binalikan natin yung scripture, chapter 7, verse 37 to 38, ang ating Panginoon Jesucristo ay sumigaw, mga kapatid, nang sabi niya ay kung sino man, mga kapatid, ang nauuhaw, mga kapatid, ay lumapit sa Panginoon at uminom. Amen. So, alam natin bilang isang message believer, mga kapatid, na tinuro ng propeta kung ano yung tinatawag, mga kapatid, na thirst. Diba? Pastor, ba't ba tayo may thirst? Ang tao talaga, sabi niya, man was made to thirst after him. At kahit before, mga kapatid, na dumating ating messenger, kahit yung mga reformers, mga kapatid, sa ilalim ng dalawang reformers na si Luther at si John Wesley, mga kapatid, ang sabi doon, merong isang reformista din na nagsabi, meron daw vacuum shape doon daw sa puso ng tao, isang void, na tanging ang Diyos lang ang kaya po na magpuno nito.
At ang katotohanan na yan, mga kapatid, ay isinigaw din ng propeta sa ating panahon, mga kapatid, na merong uhaw dun sa ating puso. Di ba? Sabi dun, ano bang desire? Ano bang nagbunsod sa'yo? Ba't ka nagdi-desire? Kasi meron siyang inilagay dun, mga kapatid, hindi doon, kundi dito sa puso, mga kapatid, na yun, mga kapatid, ang gustong umugpong, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kaya sabi sa Psalms, mga kapatid, sabi ni David, a deep call it to the deep. Sabi doon, kung meron mang uhaw dun sa ating puso, at kung ito'y banal na uhaw sa ating Panginoon, ito'y laging magtutulak, mga kapatid, sa isang mas malalim din na pagtugon. Amen. Kaya alam mo, mga kapatid, mapalad yung mga nagdi-desire sa ating Panginoon kasi pupunuan sila ng ating Panginoon. Pero kung pupunta tayo sa isang church, mga kapatid, at upo tayo dyan, mga kapatid, napuyat tayo, tapos paglabas natin, kumpleto tayo ng tulog, ibig sabihin, mga kapatid, meron kang ibang desire. Hindi sa Panginoon. Kaya alam mo, mga kapatid, sa loob ng church, dapat mabago na yun. Yung patulog-tulog, yung pa-cellphone-cellphone, yung alayo ng isip, mga kapatid. Kasi alam mo, mga kapatid, sabi nga kanina, hindi na tayo bata. Na laging paulit-ulit na lamang na yun yung sinasabi. Dapat tayo ay lumalago na bawat araw na ginugugol natin sa buhay natin sa paglilingkod sa ating Panginoon ay mas lalong nagiging mainit ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya ang Panginoon sumigaw, sabi niya, alam niya kasi merong nauuhaw. At kailangan marinig ng mga nauuhaw na merong pag-asa sa ating Panginoon Kristo na kung sino man ang nauuhaw ay kailangang lumapit sa Kanya at mapunuan dun sa uhaw na yun, mga kapatid. Pagkat hindi mananatiling uhaw ito, mga kapatid, kasi alam mo, ang thirst, lagi yang tumuturo dun sa isang tiyak na bagay. Sabi ng prophet, bago ka pa nag-desire, meron ng bagay na yun. At ang uhaw na yan ay indikasyon lamang na yan na itinuturo sa isang tiyak na bagay. Kaya ang kailangan, mga kapatid, mapunuan tayo. Di ba? Wag nawa na pupunta tayo sa isang church, tapos lalabas ka na hindi ka satisfied. Minsan sabihin, alam mo kasi sa church namin, pastor, kung alam mo lang kasi yung mga tao doon, si pastor, o tingnan natin, evaluate natin, mga kapatid. Next slide. Amen. Sabi ng prophet, baybay na natin, God wants to fill you. Why does He want to fill you? Bakit kanya gustong punuan? Why does He wants to fill you with? He wants to fill you with Himself. At ano yun? Yung kanyang Espiritu, yung Espiritu Santo, at ikaw ay mapunuan ng Espiritu Santo. So, desire ng Diyos, mga kapatid, na painumin tayo. Yun ang ibig sabihin doon. Na gusto niyang punuan kung ano man yung bagay na nandun sa puso natin na naguhumayaw sa isang bagay na minsan hindi natin ma-express kung ano ba yun. Pero alam mo, ang Diyos yun. Na kailangan mapunuan, mga kapatid. Kaya huwag kang pupunta sa isang church, mga kapatid, na wala kang expectation. Sabi kanina, dapat may expectation ka. Kasi kung ano expectation mo, mga kapatid, yun lang din yung matatanggap mo. Pero kung wala kang ine-expect, ibig sabihin, pupunta ka doon, uupo ka lang, titingnan mo lang, siguro mabibless kaya ako. Hindi ka mabibless. Kahit anong gawin mo, kahit paalam natin ang salita ng Diyos, ito'y puros pagpapala para sa kanyang mga anak, mga kapatid. Kaya kung meron kang desire na mapunuan sa gabing ito, buksan mo ang saro ng puso mo sa ating Panginoon at tumanggap ka, mga kapatid, sa kanyang salita at sa kanyang espiritu. Amen. Next slide, mga kapatid. Yan, you can get it out in the field if you want to. Bakit sinabi? Kasi alam, mga kapatid, di ba dun sa chapter 4 ng Book of John, mga kapatid, sinong minute niya dun? Yung woman at the well. Isang Samaritana nagsabi, alam mo, sabi kasi yung pagsamba daw dapat dun lang sa templo. Pero sabi ng Panginoon, darating ang panahon na ang pagsamba ay hindi patungkol dun sa lugar, kundi yung mga mananambahan ay kailangang sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya kung ninanasa mo ang Espiritu Santo, kahit nasaan ka pa, kung meron kang sapat na pananampalataya at tamang kapahayagan sa ating Panginoon, pupunuan ka ng Diyos. Sabi niya, up there in the woods, kung nandun ka, down on the street corner, wherever it is, whatever you church in, kahit dito ba sa Novaliches, pwede ako mapuspos. Kahit saan. Kahit San Mateo, kahit sa Montalban, kahit sa Miramonte, kahit sa Caloocan, kahit sa Batasan. Kung nandun ang Espiritu ng ating Panginoon, pupunuan kanya doon, mga kapatid. Kung meron lamang pananampalataya. If you're hungering and thirsting for Christ,
Christ is here to fill you with the fullness of His power, of His Spirit. That's right. No matter where you are or what your church you belong to, it's for you. Kaya naalala ko yung merong isang farmer, mga kapatid, na umatin sa isang revival, mga kapatid, sa message ng Convince and Concern. Lumapit siya dun sa lalaking yun, mga kapatid. Sabi niya, ibig mo bang sabihin, mga ngaral, yung Espiritu Santo ay para sa akin din? Sabi niya, sabi ng scripture, ito ay para sa iyo. Sabi niya, paano ko ito makukuha? Sabi ng ministro, makukuha mo ito sa paraan kung paano sinasabi ng scripture. Kaya lagi tayong babalik sa scripture kung paano ito kukunin kasi ito hindi makuha sa, alam mo yun, gagano mo lang ang kamay mo. Okay, sabi mo, please Lord. Hindi, mga kapatid. Kaya sabi doon, lumuhod siya, mga kapatid, nanalangin siya nung gabing yun. Sabi niya, after ko manalangin ay, parang wala ko nararating. Sabi niya sa ministro. Sabi ng ministro naman, alam mo, hindi ang Diyos ang may problema. Ikaw ang may problema. Kasi hindi pwedeng baliin ng Diyos yung kanyang pangako. Kaya sabi doon, nagbunsod yun, mga kapatid, doon sa old farmer na yun, mga kapatid, na magdamag, na naghintay sa ating Panginoon. At dumating yung alas 12 ng madaling araw, bumalik siya, iba na siya, gaya ng dati. Na nakuha niya ang banal na Espiritu sa ating Panginoon dahil siya, mga kapatid, ay nag-asam. At ang sabi, itong taong ito ay walang ibang meron siya kundi isang farmer at sa kanyang lumang old na Ford na truck. Tapos yung Ford truck na yun, mga kapatid, dahil natanggap yung Espiritu Santo, alam mo bang nakapag-akay pa siya ng 20 tao. Kaya alam mo, mga kapatid, naniniwala kung tunay tayo na naniniwala sa mensaheng ito, magiging kumbinsido ka, mga kapatid, at magiging concern ka sa lakad mo sa ating Panginoon. Kung concern ka sa lakad mo, magiging concern ka rin dun sa mga taong nasa paligid mo. Pero nakakalungkot isipin ko minsan, mga kapatid, ang tagal na sa mensahe, pero parang hindi sila tumanggap sa mensahe. Mga kapatid, isa sa mga bagay, mga kapatid, na maaaring magpalungkot sa isang ministro, na makita yung mga taong pinapangaralan niya, ay para bang hindi gumugulang ng ayon, mga kapatid, sa narapat at hinihingi ng panahon dahil malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, kailangan magising tayo, mga kapatid, na hindi na ito yung panahon, mga kapatid, peprente tayo, mga kapatid, at gagawin natin, mamumuhay tayo ng ayon sa ating kagustuhan. Pero kung totoong tinanggap mo, yung Espiritu ng ating Panginoon, lagi kanyang ituturo, mga kapatid, pabalik sa salita. Next slide, mga kapatid. And the last enemy, sabi niya pa, the last enemy that's going to strike the church now is death. Alam niyo ba, merong huling tatama, sabi spiritual speaking, so spiritual death. Those who will not follow Christ in the baptism of the Holy Spirit will continually dry up and die. And the churches, you can see it now. Di ba? Huli daw, mga kapatid, na darating doon sa church, mga kapatid, ay ito pong spiritual death. Next slide, mga kapatid. After many great revivals, sabi niya dyan, an evangelist has passed through the land, and yet the church is politically church. Ibig sabihin ng politically church, ito yung mga organized church, mga kapatid, na ganito yung kanilang uri ng spirit, is getting worse all the time. Its members are just living any way they want to. So, ito matigas to, mga kapatid. Kung meron kayo nakikita, mga kapatid, na sinasabing sila'y message believer, at namumuhay sila, mga kapatid, ng ayon sa kagustuhan nila, hindi talaga yung message believer. Amen. Hindi talaga yan convinced at hindi talaga yan concern. Kasi kung convinced at concerned ka, magkakaroon ka ng conviction sa puso mo, mga kapatid, na tumayo doon sa katotohanan. Hallelujah. Doing anything they want to, yet calling themselves Christians and say they are all right. Sabi, hindi, okay lang to. Parang kasama pa rin naman ako sa rapture. Magpapaklaim na lang ako sa iba. Sabi ko nga, hindi mo nga alam yung pagpapaklaim mo kung talagang ligtas yan o hindi. Diba? So next slide. And that's what the matter with the church. When you get all dried up and shackled up and everything, and get so cold and formal and indifferent. Ang indifferent, yung kakaiba ba? Ang ibig sabihin na indifferent, walang interest. Walang empathy. Wala pong, ang tawag dyan, child of apathy. Wala silang concern, mga kapatid, sa mga bagay sa Panginoon o marahil doon sa iglesia. Minsan ganito problema ng churches ngayon. Pastor, yung church namin, alam mo,
marami kami mga masisipag na workers. At alam ko, kaya na nila yan. Siguro, kaya na nila lahat. Alam mo mga kapatid, kahit maliit, kahit malaking church, malaki ang pangangailangan. Hindi porkit nakikita mong meron ng gumagawa ng isang gawa, ay peprente ka na lang at hayaan mo sila na lang ang gumawa nito. That's indifference, mga kapatid. Kailangan mahanap mo yung bahagi mo sa katawan ng ating Panginoon at masabi mo na naglilingkod ka talaga sa ating Panginoon. Yung pagpupunas ng mga upuan, yung pagwawalis, mga kapatid, ministry yan. Yung magluto ka para sa ibang ministry yan, mga kapatid. Kung totoo, mga kapatid, na nagmamalasakit ka sa loob ng iglesia, mga kapatid, makikita kang gumagawa dun sa loob ng iglesyang yun. Hallelujah. You don't get any spiritual blessing, then your heart begins to filled up and full of indignation or wrath, and everybody, I'll get even with him. So, alam mo mga kapatid, nakikita natin yung condition ng mga tao. Next slide natin mga kapatid. I'll get even with her. Ito yung mga hindi magandang paghugali. I quit the church. Just bunch of stickers living in the desert. Alam niyo ba yung stickers? Ang tinutukoy niya dyan, cactus. Kasi yung sinasabi ng prophet mga kapatid na you have a sticky nature, meron kang nature na tusok-tusok. Kasi alam mo yung cactus mga kapatid, pag kulang yan sa tubig, kasi tubig pinag-uusapan natin, meron niyang mga tusok-tusok. Pero kung sagana yan sa tubig mga kapatid, alam mo bang kaya niyang mamulaklak ng isang bulaklak? Kasi isang church mga kapatid, makita ka ng isang taong espiritong tusok-tusok, kulang yan sa tubig. Hindi yan umiinom sa salita ng ating Panginoon. Kulang siya ng pag-inom mga kapatid sa salita ng ating Panginoon. Kaya kailangan siyang mapunuan mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi, that's right. What you need is some good old-fashioned Holy Spirit water rain down upon you, soften up that old hard heart. Kasi matigas nga yung puso, mga kapatid. Diba? Next slide. You would just simply dry up and die. You must have water. Kaya malaga yung tubig eh. And the thirst that comes on you, why? It only shows that the body is in need of something to keep it alive. Yung tubig ang magpapanatili sa iyo, mga kapatid, para mabuhay ka. Alam mo nga, ano ba pagka nagfa-fast ka din, mga kapatid, ang magsustain sa iyo kung 40 days fast, tubig. Di ba? Kaya kailangan, mga kapatid, talaga na ang tao ay makainom, mga kapatid, talaga sa salita ng ating Panginoon. Pastor, kung yan at yan lang naman, ang sasabihin mo sa akin, alam mo, lagi naman ako nasa church, lagi naman ako makikita sa gawain, pero aminin mo't hindi, di ba may kulang sa puso mo? Na kahit nakikita ka sa gawain, kahit ibinubuhos mo ang buhay mo doon, kahit pa naglilingkod ka doon, pastor, parang merong kulang. At kung minsan, mga kapatid, lagi nating hinahabol yung mga spiritual highs, mga kapatid, o yung mountain tops of glory. Di ba yung unang tanggap tayo, meron tayong naramdaman, mga kapatid, na sabi natin, talagang itong Panginoon talaga siguro. At hinahanap natin yun. Tinitingnan natin ano yung susunod na kakantahin, sino yung preacher, ano yung next na gawain, mga kapatid. At humaasa ka, mga kapatid, na mapupunuan ito yung kakulangan dun sa puso mo. Hallelujah! Naramdaman ba natin yan? Nararanasan ba natin yan? Na sabi doon na pupunta ka doon, mga kapatid, sa isang napakamagandang pinagpala, isang anointed, mga kapatid, na isang retreat, o kaya isang panambahan, mga kapatid, o kaya isang fellowship, mga kapatid. Pero yung damdamin na yun ay hindi po nagtatagal. Na pagkatapos naman ng isang araw, 2 araw, mga kapatid, empty ka uli. And that is reality. Amen. Hallelujah. Pupunta ka sa church, pupunta ka sa fellowship, naglilingkod ka man every week, pero deep down inside you, you still feel dry. Hallelujah. You receive a lot, nakakatanggap ka ng marami. Pero parang inisip mo, parang, Pastor, ba't hindi po ito nagtatagal? Yung naipon ko. At lagi mong tinatanong ang Diyos, lagi mong hinihiling sa Diyos, Lord, more, punuan mo pa ako ng more blessing. Pero yung bagay na hindi nagtatagal. Diba? Hindi naman problema yon kung ang Diyos ba ay madamot o kung ang Diyos ba ay nagbibigay. Ang problema doon, mga kapatid, baka mamaya yung ating pong timba ay meron pong butas. Kaya kung minsan, sabi natin, problema si pastor, problema yung church, problema kapatid, baka mamaya itimba mo ang butas.
Kasi bakit yung iba pinagpapala, pero ba't sinasabi mo ikaw hindi ka pinagpala? Ba't sinasabi mo sila nagagalak, ikaw hindi ka nagagalak? Maaring meron lamang tayong butas na timba. Kahit sabi mo, ginagawa mo to, pumupunta ka dito, nakikinig ka, ang problema ay hindi dun sa preacher. Ang problema hindi dun sa church. Ang problema hindi dun sa mga kapatiran. Ang problema, meron kang butas na timba. Next slide, mga kapatid. The thirst also is an alarm. Di ba? Pag kami uhaw, kailangan mo talagang uminom. It's an alarm clock that thirsting. The soul sets off an alarm clock, a little buzzer inside of you that tells you that death has lurking nigh. Napakalamit nung kamatayan. And if you don't get water pretty soon, you've got to die. Mamatay ka talaga. And it gets louder and louder until finally you keep putting it off and you'll die because it's an alarm. Alarm clock. Kasi kahit nga sa natural pag nag-alarm ka, di ba, 5 minutes muna. Papatayin mo, i-snooze mo, mga kabadid. Pero alam mo, ganun ang Diyos sa atin. Pag alam niyang mamamatay ka na spiritually speaking dun sa lakad mo sa ating Panginoon, merong alarm dyan. Merong uhaw dyan. At tinuturo ka niyan sa ating Panginoon, kailangan mong uminom. Kailangan mo lumapit sa Kanya. Kasi mamamatay ka dun sa experience mo, mga kapatid, pag hindi ka nakainom. Hallelujah. Kaya kailangan nating balikan, mga kapatid. Next slide, 48, mga kapatid. Sabi niya, like David described it here in Psalms, sabi niya, as the heart panted after the water brooks, so panted my soul after thee, O God. That's the heart panted after the water brook. Usa yun wala nga ang kaluluwa yun Ikaw na may kaluluwa, imposibleng walang uhaw dyan, mga kapatid. At ang uhaw na yan ay laging magtutulak sa iyo sa ating Panginoon. Kaya kailangan mo lumapit, mga kapatid, at humingi sa Kanya, mga kapatid, ng tubig. Actually, pag binasa mo yung chapter 7, mga kapatid, 39, ang tinutukoy niya, Espiritu Santo, dahil nga hindi pa napako ang ating Panginoon sa Kristo, hindi pa siya nalawalhati. At mga kapatid, binasa natin yung unang quote kanina, mga kapatid, desire ng Diyos na tayo ay punuan. Pero kahit anong pagpupuno ang gawin ng Diyos, kung meron pong butas yung ating timba, sayang yung ibinibigay niya sa atin. Kaya kailangan, mga kapatid, i-troubleshoot natin. Kasi alam mo, mga kapatid, yung paradox of a leaking bucket, term po yan o statement dahil nga sa business or economics, mga kapatid, pag magto-troubleshoot sila ng isang problema, yan yung sinasabi nila, mga kapatid, yung theory. There's a leaking bucket. So, kailangan tingnan natin paano natin, mga kapatid, ito troubleshoot yung butas na timba. Mamaya babaybay natin ng konti. Next slide, mga kapatid. Amen. But remember, the rock never left Israel. Israel left the rock. It forgot about the rock being with them all the time. Ito rin tayo di ba? Sabi doon, hindi ang Diyos ang nangiwan sa tao. Ang tao ang siyang nangiiwan sa Diyos. Kung paano nga mga Israelita, mga kapatid, lumabas sa kalooban ng Diyos at iniwan nilang Panginoon, mga kapatid, ito'y katumbas ng pag-iwan dun sa bato. Diba? Corinthians chapter 10, sabi doon ay sila, mga kapatid, binautismohan sa tubig, sila'y pinakain ng mana, sila'y pinainom, mga kapatid, dun sa bato na naglalabas ng tubig. At ang sabi doon, the rock follow them. Kung saan sila huminto, mga kapatid, merong malaking bato doon, mga kapatid, na kapag mauhaw sila, nakakainom sila sa pamamagitan ng batong yun. At ang sabi doon, mga kapatid, being with them all the time. Kasi sabi niya, parang, Pastor, layo kasi ni Lord Hindi malayo ang Panginoon. Ikaw ang malayo sa Panginoon. It was right there. Went right with them to the end of the road. It followed them. It wasn't out of speaking distance. It wasn't of hearing distance. It wasn't of seeing distance. Kasi nga, laging presente ang ating Panginoon. Next slide, mga kapatid. Sabi niya sa 115, and neither Christ. Maging ang ating Panginoon ay hindi po ganun. With the church today, He's not out of speaking distance. Hindi siya malayo. Some of you backslid. Ang ila sa inyo ay na-backslide, mga kapatid. Done that which is wrong, nakagawa ng mali at nawala ng alin. Ano ba yung nawawala? Enjoy. Kaya nga si David, nung magkamali siya kay Bathsheba, niya sinabi, oh Lord, ibalik mo yung kaligtasan ko. Sabi niya, ibalik mo yung kagalakan ko. Kasi yung kagalakan ang nawawala habang tayo nagpapatuloy sa Panginoon.
Sa dami ng sugat, sa dami ng trial, sa dami ng trauma, sa dami ng complex, mga kapatid, kuminsan nawawala yung joy. And your water is dried up. Pero ang sabi, He's still in speaking distance of you. He follows you. He knows every move you make and everything you do. He's longing to hear you call Him on the scene. Hinihintay ka lang niya na tumawag. Kung minsan hayaan ka ng Diyos, mga kapatid, masadsad, na para bang wala ng option, para maalala mo na meron Diyos, at tumawag ka sa Diyos, at magawa niya yung kanyang gampanin bilang isang Jehovah Jireh, mga kapatid, sa buhay natin. Sinasadsad tayo, tinutuyo tayo, dahil ang Diyos lang ang kayang magpuno nung kung ano mang kulang sa atin. Maging kung ano mang kulang sa atin, maging kung ano man yung mali sa atin, ang Diyos lang ang kayang gumawa nito. Ang Diyos ang sumusugat, pero ang Diyos din ang naghihilom. Siyang may gawa sa lahat ng to. At hinihintay ka niya lang, mga kapatid, tawagin mo siya doon. Kaya lang, mga kapatid, nandun sila sa bangka, diba? Sabi, Lord, hindi ka ba nag-aalala na tayo'y lulubog dito dahil mayroong bagyo? Ang hinihintay lang niya, tumawag ka sa Kanya. Jeremiah 33:3. Diba? Tumawag ka sa Kanya, ako'y sasagot. Sabi, nananalangin ka pala, sumasagot na ako. Bago ka pa manalangin, tumugon na ako. Kaya mga kapatid, kung meron tayong pangailangan, tumawag tayo sa Kanya. Next slide, mga kapatid. Sabi niya pa, for my people have committed two evils, kay Jeremiah. They have forsaken me, the fountain of living waters. Binasa natin kanina, yung living waters nandun sa chapter 7. Nagpakilala na siya, mga kapatid, living waters. And you them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. Ito pong scripture 9:13 ay figurative speech ng ating Panginoon na sila'y gumawa ng substitute. Ibig sabihin, sila'y sumamba sa ibang Diyos. Yun ang naging problema nila dyan, mga kapatid. Pero alam mo, huwag kang hahanap ng ibang substitute. Kasi kahit anong layo mo, kahit anong alis mo, kahit anong sabihin mong ayaw mo na, mga kapatid, alam at alam mo sa sarili mo, Diyos lang ang kayang magpuno ng bagay na yan na uhaw dun sa puso mo. Hallelujah. Next slide, mga kapatid. That fountain there is there every day, fresh. Not some stagnated something, but fresh every day and washes all away my sins. He is that fountain, ang ating Panginoon. Now in closing, I might say this, nothing different from these broken cisterns and will finally leak out of what you put in it. If you're putting all your hopes and all your time and everything is one of those things. Kasi mga kapatid, ang tao, gusto nilang humanap ng substitute at ilagay yung kanilang pag-asa dito. Pero alam mo, broken cistern yan, kapatid. So, pastor, kahit ganyan, yung salapi naman, kumikita naman ako ng malaki. Pagka ikaw binutas ng Panginoon at daling ka sa banig ng karamdaman, walang magagawa yung pera mo. Huwag mong ilalagay ang pag-asa mo sa isang broken cistern, mga kapatid. Kuminsan kasi nagmamalaki tayo doon eh. Kaya dadalhin tayo ng Diyos, mga kapatid, sa isang kalagayang iipitin tayo dun sa corner para makita mo meron lamang iisang Diyos. Meron lamang isang provider, meron lamang isang manggagamot, meron lamang isang Diyos na nanatiling Diyos na hindi nagbabago na siyang kahapon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Jesus said, sabi niya, next slide, mga kapatid, Jesus said, they were broken cisterns. Diba, in-identify natin, Panginoon. God said they are broken and they will leak out whatever what you put in them. So, isipin nyo na, baka mamaya meron tayong broken cisterns sa buhay natin, dun tayo naglalagay ng ating mga pag-asa, pero hindi mo alam, nabubutas pala yan. Sabi mo, alam mo, malakas ako, pastor, kumita, ganito, ganyan. Kahit di ako nagtatights, pinagpapala ako. O, tingnan mo, saan yung butas ng buhay mo? Bakit yung anak mo may karamdaman, hindi gumagaling-galing? Bakit yung hindi mo pinangbabayad ng tithe sa ating Panginoon, napupunta dun sa kung anumang gastos? Kasi hindi mo ginagawa yung karapat-dapat sa Panginoon. Sabi sa scripture, you pay your tithes, kahit yung message. Kaya sabi nga, nasabi ng isang ministro, ang tapang ng isang ministro, alam mo, yung tithes, dapat hindi nagpapasalamat yung pastor dyan.
Kasi you pay your tithes, you don't give your tithes. At hindi mo yan binibigay dun sa pastor. Binibigay mo yan dun sa Diyos. At ang Diyos din, dun yung pastor lalapit dun sa tithe box, kukunin niya rin yan sa Panginoon. So hindi yan galing sa iyo na binigay mo dun sa pastor. Ang Diyos ang nagbigay niyan dun sa pastor. Kaya dalawa yun you pay your tithes and you give your offering. Diba? Kaya wala sabihin, malaki akong mag-tithes. Kaya alam mo, dapat si pastor, di dapat siya nangangaral ng matigas. Kasi baka mamaya, di na ako mag-tithes. Kahit di ka mag-tithes, pakakainin ng Diyos yan. Ipoprovide ng Diyos ang pangangailangan niya. Kaya huwag kang magmayabang. Hallelujah. Si Elijah, ang nagpakain mga kapatid, crow. Nung naubos mga kapatid yung tubig doon sa batis ng Cherith, tinawag ng Diyos, hindi nauwag isang babaeng balo. Walang kakayahan, pero pinrovide ng Panginoon yung pangangailangan ni Elijah. At dahil nakita ng Diyos yung desire ng puso ng babae, sabi ni Elijah, hanggat hindi ko sabihin na umulan, hindi mauubos mga kapatid yung langis at harina doon sa lagayan nito. Hallelujah. Pero alam mo mga kapatid, kahit ganon, parang nasustain sa pamamagitan ng espiritual na paraan ng ating Panginoon, tao pa rin si Elijah. Napapagod pa rin siya. At dumating sa punto na sumpungan siya dun sa juniper tree. Sabi, "Oh Lord, tapos na yung ministry ko, Lord. Kunin mo na lang ako." Pero sabi dun, pag binasa niyo mga kapatid yung message ng prophet, alam mo ba, the angels of the Lord encamp that fear Him. Dinramatize ng prophet ang sabi niya, alam mo, habang nandoon at depressed yung kanyang propeta na si Elijah, mga kapatid, ang mga anghel ay nandoon upang siya'y alalayan, upang siya'y aliwin, mga kapatid. Na sabi pa nga, marahan yung pagtapik kay Elijah. Sabi, kasi nung nandun sa juniper tree, ano ginagawa niya doon? Depressed pero nasa fasting siya. At ang sabi ng Panginoon, sino yung anghel na available na pwedeng masikaso sa lingkod ko na si Elijah? Kasi alam mo, nag-aalala siya kay Elijah. Kaya sabi doon, pinakain siya mga kapatid. Una, binangon siya, pinakain ng cake, di ba? Tinapa yun eh. Pangalawa, natulog siya uli. Sabi doon, habang natutulog yung aking lingkod na si Elijah, sino yung anghel na merong magandang boses sa tutugtog para mahele siya? Hindi natin nakikita yun. Pero nandun yung kaaliwan ng Diyos. At sa pangalawa, mga kapatid, ginising siya, pinakain siya ulit. Ang sabi, yung kinain niya na yun ay nag-sustain sa kanya for 40 days and 40 nights dahil meron pang ministry ang Panginoon sa kanya. Kaya wag magmalaki yung mga tao. Nagsabi, pagka hindi na kami susuporta dyan sa church, merong ibang susuporta. Huwag kang mag-alala. Hallelujah. Hindi ako mag-provide dyan. Ang Diyos ang provider. Diba? Nag-aalis na lang kami. Merong idadagdag ang Diyos na mga taong tapat at maaasahan niya. Dahil hindi kailangan ng isang pastor ng madaming tupa, mga kapatid. Kung totoo, kambing din naman. Minsan 2, 3, 4, 5 ay sapat na. Kung yun ay binhi ng Diyos, gagawin nito yung mga marapat na bagay para suportahan yung pastoral ministry. Hallelujah. Ang Diyos ang siyang magpapainom sa atin. 133, sabi niya pa next mga kapatid, nawawala na ako sa lineup ko mga kapatid. The exhaustible fountain of life is Jesus Christ. Why? Who is He? Yung salita. At pareho lang yun, yung salita, yung buhay, yung fountain, the same yesterday, today, and forever. The true believer, sabi niya, the true believer, it is his supreme joy, his supreme life, his supreme satisfaction is in Christ. Pagka hindi true believer, hindi mo talaga maitasagawan yan. Kasi iba yung kagalakan niya eh. Pero kung true believer ka mga kapatid, ang kagalakan mo sa Panginoon, ang satisfaction mo ay walang iba kundi sa ating Panginoon Kristo. So walang pumping, walang pulling, sabi nga, wala yung, kinakaladkad ba Pastor? Dihila? Di ba? No pumping, no pulling, no joining, no bailing, just believing and resting. That's what He is to be the believing. Diba? Alam mo, lugi ka kasi, alam mo, hindi ka nakapag-aral, hindi ka nagtapos, hindi ka mayaman. Ano bang kaya mong gawin? Wala akong kayang gawin kundi lang maniwala sa Panginoon. Doon pa lang mga kapatid, meron ng joy at meron ng satisfaction mga kapatid. Dahil yung sinasampalataya naman at nakasalig ang buhay mo doon sa isang buhay na Diyos. Amen. Hallelujah. Next slide mga kapatid.
So pinag-usapan natin yung uhaw at yung butas na timba, mga kapatid. Sabi ni David, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear my prayer. Kung pinakukundangan ko ang kasamaan ng aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. So, isa ito sa mga alam natin, bakit mga kapatid, merong unanswered prayer, merong mga bagay mga kapatid na parang ambigat, kasi merong iniquity. So, anong tinutumbok mo dyan, pastor? Alam mo, kaya may butas yung timba mo, kasi yung timba, merong butas at yung butas marahil iniquity sa Panginoon. Maring nandiyan ka nga, nasusumpungan ka nga, pero kung meron kang isang bagay na tinatago-tago sa puso mo mga kapatid, yan ang bubutas sa Christian experience mo. Yan ang bubutas at magiging leak mga kapatid kung ano man ang mga bagay na naipon mo sa ating Panginoon. So mas magiging malinaw yung ating pag-iisip. Nang sabihin natin, dumadulo naman ako, pastor, pero ba't parang hindi na ako ganun nabibless? Hindi dahil sa paulit-ulit yung message, hindi dahil sa pastor, hindi dahil sa tao, pero baka mamaya meron ka lang butas na timba. Next slide mga kapatid. Sabi niya sa quote, but if I regard iniquity in my heart, then God will not hear my prayer. David said, what is iniquity? Ano ba iniquity, pastor? Iniquity is something that you know that you're doing that you ought not to do and still won't repent. Isang bagay daw mga kapatid na alam mong hindi tama na ginagawa mo at hindi mo pa rin hinihingi ng tawad sa Panginoon. If I regard iniquity in my heart, knowing that I should do it and don't do it, then God promised, the Bible promises that God will not hear your prayer if you know you should do it and won't do it. Alam mo nga, sabi nga, alam mo yung little unconfessed sin or your misbehavior ay magdudulot sa isang taong umuupog sa Panginoon na hindi matugon yung kanyang panalangin. Parang ganito, dahil sa akin hindi siya gagaling. Dahil sa akin hindi siya mabless doon sa church na kinabi. Yes, may quote niyan mga kapatid. Kasi dito pa lang, pagpasok pa lang natin, naayos na yung puso natin. Sipin mo, yung iba bless na bless, ikaw hindi. Kasi merong isang bagay sa puso mo na hindi mo dinidil. Na kailangan dinidil mo at hiningi mo ng tawad sa atin. Kasi alam ng pastor yan eh. Diba? Hallelujah. Next slide mga kapatid. Diba? Kaya sabi ni Solomon, takes us the foxes, the little foxes that spoil the vines, for our vines have tender grapes. Sabi daw, hulihin ninyo para sa atin ang mga sora at ang mga munting sora na naninira ng mga ubusan sapagkat ang ating ubusan ay namumulaklak. Solomon is a man of wisdom. At sabi niya, dun sa ubasan, nakita niya, yung mga ubasan dun nasisira. At ito'y dahil hindi sa malalaking sora, kundi doon sa mga maliliit na sora. Sabi ng prophet, sometimes it's not the big things you've done, but it is the little things you left undone. Mga maliliit na bagay na pinababayaan natin. Maliit lang naman ito, pastor, na compromise. Ang compromise pa din. Minsan nagtataka ako dun sa iba, hindi sila nahihiya dun sa kinikilos nila, gawi nila, pinopost pa sa Facebook, believer sila, hindi na sila nahiya dun sa church, dun sa pastor na kinabibilangan nila, proud na proud pa sila. Kaya minsan mapupunaan pa, alam mo, ba't ganyan yung mga tupa nila? Naiintindihan namin yun kasi hindi namin hawak eh. Di ba? Hindi mo mapulaan, di ba? Pupulaan ko isa. Na, ba't ganyan? Maano naman si pastor? Malakas naman siya mangaral pero yung tupa niya ganyan. Hindi nahawak ng pastor yun. Hindi uminom ng tubig yun kahit pinaiinom ng tubig. Hindi nagkulang yung pastor magpaalala doon. Kasi ang trabaho natin, di ba, sabi mga kapatid ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ang Diyos pa rin ang naglalagay ng increase. Kaya kung hindi nga ipagkaloob ng Panginoon, sabi kanina, di ba? Hallelujah. Kung hindi talaga i-reveal ng Panginoon sa'yo, wala talaga. Pero nakakalungkot mga kapatid. Di ba kaya ito yung panahon mga kapatid ng pag-iimbintoryo sa ating sarili? Gano'n na tayo katagal sa message? Gano'n natin pinahalagang yung paglilingkod natin? Kasi makikita yung pagpapahalaga natin sa paglilingkod sa Panginoon sa buhay mga kapatid na ikinikilos ninyo, na ipinamumuhay ninyo. Sabihin natin, happy birthday, pastor, happy 60th birthday, senior, mature. Alam mo, kahit mature yung pastor, ang desire niya yung church, sana sumabay din dun sa maturity. Walang ibang nais ang isang pastor, mga kapatid, kundi umabot din sa maturity yung pong taong pinapangaralan niya. Kasi masakit yun eh. May tamo,
ginagawa mo ang lahat, ibinibigay mo 100% mo, totoo ka sa ating Panginoon, hindi ka nagko-compromise sa kanyang salita, hindi ka nagsisinungaling dun sa mga tao, ibinibigay mo ang katotohanan pero binabaliwala nila ito. So sana marunong tayong magpahalaga. Hallelujah. Next slide. Sabi niya, every little jot, everything you must be faithful in it. It's always the little fox that spoils the vine. Sometimes it's not the big things you do. It's the little things you leave undone. Sabi mo, ginagawa ko to pastor sipag ko naman pero kung nagko-compromise ka naman sa likod ng iglesia. Diba? Kaya pag gusto nyo mahuli yung mga youth, huwag nyo tingnan sa Facebook. Minsan yung iba nagtatago na parang Sora sa likod ng Instagram. Hindi nga worldly doon sa Facebook, pero worldly sa Instagram. Remember, a chain is only its strongest at its weakest link. Diba? Kahit sabi mong strong yung isang kadena, hayaan mong tamaan yung pinaka-weak na link doon sa kadena, masisira yung buong kadena. Hallelujah! Isang tawag dito, kalawang ilagay mo sa isang maayos mga kapatid na bakal, di ba dadaloy din dun yung masisira din. Kung minsan mga kapatid, sabi nga ng prophet dun sa message na blushing prophet, minsan ang tao hindi na nahihiya. Kung sinasabi natin na maluluhati ang mensaheng ito, tinanggap natin, meron dapat tayong kahihiyan. Sa tuwing nakakagawa tayo ng isang bagay na hindi karapat-dapat sa Panginoon. Ito man ay hayag o hindi hayag sa harap man ng pastor o iglesia, dapat doon pa lang sa loob ng kwarto mo mga kapatid na ihingi mo na ng tawad sa Panginoon yan. Kasi kung gusto nyo talagang mabless sa loob ng isang church, kung ang bawat individual ganun ang puso, bababa ang Espiritu ng Diyos mga kapatid. Hindi pa nangangaral ang divine healing, pinagaling na ng ating Panginoon. Sabi nga, si Dwight Moody, sabi ni Brother Branham, nag-preach ng divine healing, tapos merong mga hindi na siya nag-preach ng divine healing, nangaral lang. Pero mga kapatid, merong mga tao doon na hindi naman believer, pero nirespeto nila yung gawain mga kapatid, at nasumpungan nilang sarili nila. Dahil doon sa respect nila doon sa gawain, pag uwi nila, pinagaling sila ng ating Panginoon. Ano yan yung attitude mo? Sa salita ng ating Panginoon na magpapakita ng tayo mo mga kapatid sa kanyang salita. Sabi niya, di ba? Your spiritual attitude towards a divine word identifies you exactly kung saan ka nakatayo. Kaya kailangan mga kapatid, makita natin. Next slide mga kapatid. What are the holes in a Christian bucket? Pastor, ano ba yung sinasabi mo mga butas? Sinabi mo yung sora, yung iniquity. Alam mo, madami yan. Madaming mukha yan mga kapatid. Sino ba sa ating gustong madalisay sa ating Panginoon? Kailangan ma-identify ito at ma-expose. Nang sa ganun mga kapatid, ma-overcome natin. Next slide mga kapatid. Sabi dyan, una, unforgiveness. Marahil Christian ka na pero meron kang experience na nasaktan ka sa buhay mo, nung bata ka, nung ibang tao mga kapatid. Pagka merong unforgiveness dun sa puso mo, butas yan kapatid. Diba? Kasi pagka mga kapatid, meron, diba sabi ng prophet, kinote niya mga kapatid yung Matthew, yung Lord's Prayer. Sabi niya, then faith is based on forgiveness. Eksaktong quote. Kaya mga kapatid, pagka hindi na-heal, itong bahagi ng butas na yan mga kapatid, maglilik yung Christian experience mo. Diba? Pastor, alam mo lang, napakasakit ng ginawa sa akin yung tao yan. Huwag kang magpapatawad according sa feelings. Kung faith is based on forgiveness, you should forgive based on faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Pastor, kahit gawin ko yan, siguro maalala mo. May kirot pa rin. Pero dahil may kumpiyansa at pananampalataya, kinumit ko na sa Panginoon yan. At makakamove on ka. Kasi pag yan hindi mga kapatid na deal, naku, magkakaroon ng bitterness. Kaya mga kapatid, naalala ko ngayon, kinukwento sa akin ni Sister Web, yung sino na alam dito yung tomato testimony. May isang teacher, meron siya mga pupils, mga kapatid, na sabi niya, meron ako ituturo sa inyo, bawat isa sa inyo, kung meron taong nakasakit sa inyo, magdala kayo ng kamatis bilang representasyon nito. So meron doon mga nagdalaan, saya-saya nila, nagdala ng kamatis lahat. Yung iba, 3, 4, 5. Sabi, alam mo, kahit saan kayo magpunta, dapat dala-dala niyo yung kamatis na yan.
So, umusad yung unang araw, pangalawang araw, 3, 4, 5, hanggang dun sa hindi na nila kaya. Kasi nga, yung kamatis nabulok. At iritang-irita sila mga kapatid dun sa kamatis. At mga kapatid, nakaka-apekto na rin yung amoy nito dun sa iba. Kaya sabi ng teacher, anong tinuturo ko sa inyo dyan? Kailangan mong i-let go yung kamatis. Kasi sabi mo, hindi ako lang naman to. Pero alam mo, nakaka-apekto ka kahit sa loob ng church. Kung meron ka niyan. Diba? Yung bitterness mga kapatid, alam mo, hindi naman laban natin dyan dun sa tao eh. Dun sa bagay na hinayaan natin mangyari na magawa nila dito sa loob natin. Pero ang tanging paraan para mawala yan mga kapatid, i-let go mo, i-commit mo sa ating Panginoon. Diba sabi nga, the greatest weapon that God put in the Christian sa kamay nito is committal to God. Yung pagkukomit sa Kanya. Pagka wala ka nang magawa, o kaya nagawa mo na lahat, commit mo na sa ating Panginoon. Small compromises, mga bagay mga kapatid na maliit na bagay, maliit lang pastor. Pero yung maliit, lumalaki yan eh. Diba? Kaya yung mga compromises kayo na nakakaalam niyo. Hidden sin. Hidden sin mga kapatid, syempre hidden, ikaw lang nakakaalam yan. Diba? Kahit sabi mo, nandiyan ka, kung may hidden sin ka mga kapatid, mabubutas yung timba mo. Pride. Ang pride, kabaliktaran lang naman yan, humility eh. Diba? Yung mga prideful na tao, yan din yung mga taong hindi kayang magpakorek. Kasi kung humble ka, teachable ka, madali ka i-correct, mga kapatid, nagre-reside ang Espiritu ng Panginoon sa iyo. Too much familiarity. Ano yung too much familiarity, Pastor? Sa loob ng church. Minsan, sa sobrang tagal na magkakilala at lahat, parang komportable na mga kapatid, minsan nawawala yung respect. Diba? Minsan dahil ngayon pastor, sobrang biyaya o sobrang bait, lagi nakangiti. Akala nila okay lang lahat. Too much familiarity mga kapatid kills yung respect, mga kapatid, at yung mga bagay na narapat. Diba kahit gano'ng kabait yung pastor, huwag niyo namang abusuhin. Hallelujah. Next slide mga kapatid. Inconsistency. Mga tao inconsistent. Diba? Sabi nila, gagawin nila to, pero masumpungan mo sila mga kapatid, hindi nila ginagawa kung ano may bagay na kinumit nila sa ating Panginoon. Laziness. Mga tao mga kapatid na alam natin, katamaran, distraction, critical spirit. Alam mo yung critical spirit? Alam mo ang prophet umamin eh. Pagka kinote nyo yung table, tayo nyo, critical spirit. Sabi niya, Lord, hinihiling ko sa iyo, break this critical spirit from me. Usually, pagka hindi nabantayan yan taong spiritual mga kapatid, magiging mapamuna siya sa iba. Minsan, pag masyado tayong mapamuna sa iba, iniisip kasi natin mas mataas tayo sa iba eh. Kaya kailangan ma-break din yung spirit na yan kasi mga kapatid, yan ang magde-drain ng anointing ng Panginoon sa iyo o marahil yung Christian experience mo. Diba? Kaya minsan mga kapatid, pagka-critical ka masyado, hahayaan ka ng Lord magkamali dun sa mistake na ipinula mo mga kapatid para i-humble ka niya. Diba may quote yung prophet? Naging critical sa babae, tapos biglang minita siyang vision, yung ulap, di ba? Alam niyo yan mga kapatid. Negativities, maging negatibo. Pero ang Christian, lagi dapat positibo. Meron mga negatibong pumapasok mga kapatid, kaya mahirap pagka nabigkas na natin yan eh. Gigising ka, Lord, sorry, nakomit ko kasi ito, nasabi ko to. Di ba? Gabi, magne-negative thoughts ka, o magne-negative ka na salita, murmur mga kapatid, kasi nadala ka ng emosyon mo. Di ba? Kinabukas sabi mo, mali yun ah. Hingi mo ng tawad sa ating Panginoon. Complacency, pagiging kampante. Ba? Hindi porke nasa message, sabi nga ng prophet eh, sa loob ng isang iglesia, laging associated yung 3 types of believer. Hindi ko sinasabi dito, sino yung unbeliever dito? Hallelujah, kusan lilitaw yan. Ang sikapin ninyo, makaabot kayo dun sa true believer. Di ba? Hindi nyo trabaho yan, trabaho ng Panginoon ng paghihiwalay. Next slide mga kapatid. Selfishness. Diba? Pagiging sarili mo, ikaw. Minsan may mga tao ganyan eh. Kinorek kasi ako eh. Hindi nga alam, damdamin ko. Baka mamaya, para sa ikabubuti mo yun. Nakatuon sa sarili mo. Yung right, kasi Laodicea, rights eh. People's right. Materialism. Pastor, masama ba yun? Magkaroon ka ng mga hindi masama na mag-acquire ka ng mga bagay kasi minsan reward mo sa sarili mo yun. Pero kung yan, makaka-apekto na sa pananampalataya mo mga kapatid at nakokompromise ang faith mo, then butas yan sa timba mo mga kapatid. Gossip. Ito, alam mo, ganito. Alam mo, si sister, si brother, ganito. Pero huwag natin husgahan. Pag-pray natin. Diba? Huwag daw husgahan. Sinabi mo na nga, mga kapatid. Diba? Misa kasi ang Pinoy, ano yan eh, nature ng Pinoy yan eh. Diba? Pagka walang mangat-ngat, diba?
Di ba? Kung sino yung dumaan, alam mo, ano yan eh. Diba? Tapos kung may dumaan na naman panibago, may sisiraan ka na naman panibago, mga kapatid. Spirit yan, mga kapatid. Kaya kailangan ma-overcome natin. Diba? Sino hindi nag-gossip dito? Hypocrite. Diba? Alam natin yan, mga kapatid. Idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga bagay na inuuna mo, o mas pinahalagahan mo kaysa sa ating Panginoon. Lack of prayer and Bible study. Yan. Ba't nanghihina kasi ako, pastor? Kamusta prayer life mo? Wala, pastor. Talagang wala talagang, mga kapatid, talagang manghihina ka, magkakaroon ng butas dyan. Fear and doubt. Pagka may fear and doubt, mga kapatid, butas din yan sa Christian experience natin. Impatience. Diba? Yung mga mainipin. Minsan malis kami, may Grab. Ang tagal ng Grab. Muntik na pabutas yung timba ko, mga kapatid. Sabi ni Sister Glenn, buti na pagtagumpayan mo, mga kapatid. Diba? Maliliit na bagay yan. Pero minsan bumubutas doon sa experience natin. Kailangan mabantayan natin. Next slide, mga kapatid. Pero sabi ng prophet, I know no other cleansing, I know no other way, nothing else that I know to do, only to confess your sins. Be right with God, clean up bitter things, and it's the little fox that spoils the grapes. So you better to confess it to the Lord. Kasi walang ibang makakatulong sa'yo maliban dun sa ating Panginoon. Di ba naalala niyo, mga kapatid, yung arka? Di ba? Nilalagyan niya ng sahing yun, mga kapatid, para yung mga maliit na butas matakpan, mga kapatid, hindi masingitan ng kaaway. Next slide, mga kapatid. Sana don't never let little ism o mga isim-isim sa loob ng church, little something another, little bad feeling ever rise up among you. Get it out right way now. So it's the little fox that spoiled the grapes, So keep it out of the way. Any little funny feeling, yung mga feelings na, alam mo, kahit wala naman siyang ginagawa, kahit makita ko lang siya, parang inis na inis ako. May ganun eh. Makita mo lang yung mukha, wala namang ginawa sa'yo, pero parang inis na inis ka. Spirit yun, mga kapatid. Diba? Dapat wala kang ganun feeling. Pag-pray mo yan sa ating Panginoon. Mukha pa lang isipin mo, wala namang ginawa sa'yo. Hallelujah. Amen. A little funny, and tell the person to it. Next slide, mga kapatid. Sabi niya, say, I'm wrong. Sabi kanina eh, di ba? Alam mo, para makapanatili ka sa ating Panginoon, lagi mo sabihin, I'm wrong. Di ba? I don't feel right towards you. Sabi mo, alam mo kasi, minaramdaman akong ganito sa iyo, sis eh. Inis na inis ako sa pagmumukha mo kahit wala ka namang ginagawa sa akin. Help me to pray over it and I'll get better. Totoo yan. Diniscern ng prophet eh. We don't want nothing but just pure, unadulterated Holy Spirit of God among us sa loob ng church. That's all we want. Then, will the gifts, tandaan yan, then will the gifts and things will work right and everything will be coming right. Kaya minsan, hindi ganun makadaloy ang Panginoon na maayos kasi meron mga ganitong bagay. So kung meron man, kunin nyo yung pagkakataon, kahit nga wala pang communion, gawin nyo na yan. Minsan yung iba, nagkasala sa'yo ng January, hintayin mo pa ng December 30. Kasi may communion naman, doon na lang. Para isa ang bagsakan na lang. Hindi, mga kapatid, alam mo, dapat sabihin mo agad. Confess mo agad sa ating Panginoon. Diba? Sabi niya, next slide, confess your faults one to another, pray one for another that ye may be healed. The effectual, fervent prayer of a righteous avail. May nagagawa ito. Hallelujah. Next slide, mga kapatid. Paspasan ko na lang po. Next slide. Next slide. Yan. It's leaking out, Lord. Maging totoo tayo. Kung merong butas doon sa ating timba, sabihin natin sa ating Panginoon. Ang sabi niya dyan, and if your heart, kapag ka nagsisimula na daw yung puso mo, na ito'y umalis, pumunta sa iba't ibang lugar, o lumayo, mga kapatid, you know there is something somewhere happen. Go back to the altar and say, Christ, renew the joy of my salvation. Give unto me the love that I once had. It's leaking out, Lord. There is something I've done. Make me holy again and stand, O Lord. Nothing I could do. I can quit this, quit that. I'm looking to you to take it out, Lord, and I love you. Diba? Yun lang naman yun eh. Aminin mo sa ating Panginoon. Lord, may butas talaga. May mali, Lord. Kaya minsan, alam mo, pag may makasama ka sa church na hindi mo matansya yung spirito, parang tusok-tusok, may problema yan. Sabihan mo, ano ba problema? Pag-pray natin. Kasi minsan, nabangga ka lang, may hawak kape, binangga ka. Ano pa?
Kasi ang totoo, may problema sa loob. Hindi yung kaping mainit ang problema. Hindi yung pagbangga, kundi merong nangyayari sa loob. Diba? So, hingi mo ng tawad sa ating Panginoon. Diba? Sabi niya pa, 16, next slide, walk away. At pag nanalangin ka, walk away from the altar, a new person in Jesus Christ, then you don't have to depend on your church, depend on your priest, depend on your pastor. You're depending on the shed blood of the Lord Jesus because by grace, you are saved, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Sabi pa niya, na lang yan, mga kapatid, to be Christian means to be Christ-like. Go no place you wouldn't want to be if Christ would come. Huwag kang masumpungan sa isang lugar na alam mong hindi karapat-dapat dumating ang Panginoon, masumpungan ka doon. Huwag kang magsalita ng anumang bagay na ang Panginoon ay darating at makita ka nagsasalita ng ganon. Doing nothing what you don't want to be doing when Christ come. Huwag kang gumawa ng isang bagay na alam mong hindi narapat sa Panginoon at dumating siya, masumpungan ka at ginagawa mo yan. Next slide. Think nothing, huwag kang mag-isip ng anumang bagay na darating ang ating Panginoon. Nakita niya, nabasa niya, nag-iisip ka ng ganun. Keep one motive, your heart-centered old Calvary. Walk in the light as He is in the light, and we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all unrighteousness. Yun ang maglinis sa atin, mga kapatid. Next slide, I tell you, diba, sabi niya, don't let the word creep into you. Don't let the word get into your churches, brethren. Pray it out. Fuss it out until God comes down and takes a hold. That's right. Keep the joy of the Lord among the saints. Keep them prayed up and guard little place. Sabi niya, keep the joy of the Lord. Keep them prayed up. Guard every little place. Sabi niya dyan, next slide. Noah, sabi niya, alam mo si Noah, nung meron siya nakitang leak doon, may butas doon, he put some pitch in it. So that's about the best thing I know to keep. Paano mapapanatili yung leak, pastor? Matanggal ito. The world out of you, to stop the leak is the best thing that I know to do. Only one way to do it, that's prayer. Diba? Prayer stops the leak. Because prayer changes things. Hindi lang circumstansya, ikaw mismo, yung isip mo, babaguhin ng ating Panginoon. Next slide, sabi niya now, the God of hope, ito yung huli mga kapatid, the God of hope fill you with joy and peace in believing that ye may be abound in hope through the power of the Holy Ghost. Nawa, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito na lamang mga kapatid, paumanhin po mga kapatid at sa Diyos po ang papurit kasasalamat. God bless you, Pastor. Amen.